dong. Andi Foe, batu tua punya dong. Andi Foe, batu tua punya dong. Andi Foe, batu tua punya dong. Good afternoon mga ka-farmers, ka-Tipid Feeds Teams, ka-magsasaka. Yan na yung kulay ng palay po natin. Pansin nyo yung katabi natin, iba yung kulay. Unlike dito sa palay natin, sa oras na ito, alas 5 na pala. At medyo nagpalit tayong pumunta dito. Ay tignan nyo kung hapon na ay halos wala ng green. Ang mag-green na lang ito, banda. Tapos yun sa likod niya, pansinin nyo, iba yung kulay. Parang kulay din no pinakita ko sa inyo kanina, nasa inbreed po natin na variety. Okay, actually yung sustansya na sinasabi ko sa inyo yan, dahil nga tanggalin natin yung zoom, maraming nagkakamali, tawag doon, marami sa kakulangan sa info, at ang tinuturo lang nila dyan
at yung sinesearch nyo ay kulang sa kaalaman sa pampatigas ng puno ng palay at dahon, pangparesistensya. Ang alam lang na yung iba ay nasatsat nung wala na, sira na yung mga uhay dito sa kinain ng kambing. Ang alam lang na yung iba ay yung potassium, pangparesistant. Pero ulitin ko, walang silbi ang potassium. Nasisira yung palay ninyo kahit napakaraming potassium yung ikinargan nyo na 0060 muriate of potash. Kung patuloy yung pag-ulan, ay yung 5 to 1 week na dumiretso yung ulan ay nasisira. Yung taas ng potassium ninyo nangihina yung palay ninyo dahil sa kakulangan sa sustansya na yun. Alam nyo na kung anong sustansya yun, review ko na sa inyo. Matagal ko na yan tinuturo sa iba't ibang group chat, at least yan na review nyo, at yung hindi pa nakakaalam ay nalaman nyo na. Actually yung YMI mayroon yung sustansya na po yan, pampatigas sa stem at leaves na pader. Yung sinasabi ko palagi, yan yung nagsisilbing pader ng tanim para hindi basta-basta madadapa, may pananggalang sa hangin at malakas na buhos ng ulan. Okay, yan, sakto. Sa Monday ay halos wala nang green po yan, pati dito sa harap. Ganda. Sharing is caring. Actually yan, pwede na yan. Nasa 95% na kung ipapani, pero isagad na natin para walang rason yung buyer na ibaba yung presyo ng palay po natin. At tignan nyo na, napaka-quality naman, napaka-puti yung mga uhay. Okay, tara. Sharing is caring. Ang dami na paani ngayon, pero sigurado yan mura kasi 3RC222 ang karamihang tanim. Tayo lang ang nag-hybrid dito hanggang dyan. Wala akong makita ang nag-hybrid, dahil ulitin natin, tayo lang yung may malakas ang loob at maraming experience. Okay, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero bakit ka kasi mag-hybrid kung kulang ka naman sa kaalaman, ay malulugi lang po kayo or talunin ng inbreed po yan. Kagaya ng mga nagpupus dyan na tad-tad ng lason, pag kinumpute yan ay wala nang kinita. Kung 140 lang ang kayang ani, di mag-inbreed na lang po kayo. Mas mura yung capital po ninyo at mas maliit yung malulugi sa inyo. Okay, ayan na. Sharing is caring. Ayan na yung kulay ng palay po natin. Ito na lang yung medyo may ganyan. Pag umaga na naman, may green na naman. Ganun po yan. Kaya tumingin kayo sa umaga para pag nagpa-harvest kayo ay matansyan nyo na talagang hinog na. At yun, mga sa ilang araw kukunin na natin yung foundation at dito natin ilalagay. Hindi natin ilalagay dito sa harap kasi baka kukunin ay pagkakaperahan ng mga namimiki ng binhi. Ilagay lang natin dun sa likod. At hindi na natin sasabihin na inbreed yun, paparamihin natin para kahit nakawin, akala nila hindi pwedeng iulit. Sharing is caring.
ibon oh. Nandun na yung iba. Yun. Kita niyo ba? Kumpulan ng ibon. Ikot lang tayo. Tignan ko yung nakahiwalay. Hindi pa ako nakapunta dun sa dulo. Ibon na kon to. Ang lalaki. Salsalapingaw ata. Okay. Tara dun sa dulo. At tinignan ko rin yung kon kanina doon. Tinignan ko rin yung nandun sa pagkukunan natin ng binhi, yun na inbreed. Okay, tara dun sa gitna. Ayan na yung palay natin, yung pinakabatok niya talagang matigas na. Yung hindi na mapipitak, may makon dyan, yung green pero ayaw na mapitak sakto bukas. Sagad na yung kwan. Yung mga green pa dyan ay nakasagad na. Yung uhay ng LP ganyang kahaba 908 dito sa gitna. Ito nya, tara dun sa nakahiwalay. Quality, basa pa, may basa konti. Isang uhay yan. Okay, tara. Saan tayo dadaan? Doon na. Hindi na tayo pupunta doon sa dulo. Dito na. Sa gitna. Tara. Oh, hinog na, di ba? Nasa 95%, 95 days. Sa Monday. Okay? Yan na lang yung kon natin. Dito, tingin tayo dito. Wag sa gilid. Matigas na yung kon niya. Yung iba dyan talagang hindi na mabubo. Mahina yung solar radiation. Talagang mayroon at mayroong mga ipa. Okay, hindi natin talagang kung may sumingit. Yan oh, matigas na. Yan, pag nabilad yan, ang puti nito. Yung ganyan. Pwede na. Yung mga, ayan oh, may mga nakita nyo, pansin nyo. May mga rice bag. Mga anak na late na. Wala naman siyang na-damage dyan. Makapal yung balat nung binhi, depende sa kung pala yan. Okay, yun yung ino-observe ko. Wala naman damage. Yung kan ko manipis or nakabuka pa, dun sila sisira sa flower, lalo sa flowering. Yung mga kwan, pag pahinog na tapos mayroon napisa, late na. Meron tayong kwan dyan rice bag, ang dami dyan ngayon sa mga katabi natin. Yan ang iksi. Okay, times 3, times 2 sa isang uhay natin at sa isang puno mas malalaki yung butil. Tara. Tanggalin natin yung zoom. Ito, wala, hindi tayo makapagpatigas oh, malambot. Ito yung ginawa kong kanal. Kasi niya, para ma-drain. Tara doon, sana kayo wala. Last na ikot po natin at last na pagbablog sa rice. At abangan nyo na lang sa susunod. Kung ako nang maghahanap tayo ng kahit yung 4 auto lang inbreed para pang wheat season natin, para pwede nating alagaan yung sisibol para pang bigas. Okay, hindi na natin abunuhan, wala manure at fulya pwede na yun susunod. Kaya kailangan ko nang mag-inbreed ng wheat season, kahit hybrid na lang sa dry season, ganun. Pero tignan natin, baka direct seeding yung gagawin po natin. Okay, hindi nyo maiwasan yan. Ang pangit ng panahon, mayroon at mayroong nakasingit na chok. Ayaw naman dumiretso. Unlike mag dry season, kahit pa manipis yung palay ninyo, kung mabuo nyo naman hanggang batok ay napakainam. Okay, yan yung dating punlaan natin sa kabila. Ikatlong pinitak to mula sa piggery. Ayun yung piggery. Swerte nung bibili nito, halos pure organic na. Ang sarap na pambigas at masarap ata ito. LP908 mas mapasarap pa dahil nga health is wealth. Hindi naman natin ginamitan ng ang daming lason-lason dyan na ginagawa din ng iba. Okay, pause. Tara na.
Paghapon to, ang ganda ang umikot. Tara. Ang daanan na. Yan naman yung isa. Punlaan natin dati. Yung dry season. Yan. Doon tayo sa nakahiwala. Yung ganda ng pagkahinog, oh. Yun. Ang daanan. Puro uhay. Kaso makikita ko baka may 20 to 30% na ipa. Yung napapansin ko, 20%. Sabihin na lang natin 20% or 30%. Ibig sabihin, tanggalin nyo yung 30%. Kung sa dry season ito, maganda. May tanim. Lalo kung may pambili kayo. At maganda sana yung presyo. Napakaganda mag-hybrid. Pero sa ngayon, pinagdadaanan natin, wala namang presyo. Ay tignan nyo mabuti yung transplanting nyo. Commercial seeds, hindi naman pwede yung 15 kilos ninyo. Wala kayong panghulip. Ay masyadong mataas yung presyo ng commercial seeds. Kaya naman yan talunin ng inbreed na kayang umanin ng 10 tons. Tignan nyo yung naglodging dito. Tumayo. Walang natumba. Totally walang natumba. Dito yung nakahiwalay, ha. Dito tayo ngayon. Tara. Doon tayo pupunta. Yan yung papuntang gubat. Ayan. Ang pangit ng panahon kung dumiretso lang sana. Sa green feeling natin, yun ang makakon sa hybrid. Masyadong yung uhay, mahaba, ang daming pabuuin. Mas malaro kaysa inbreed. Kaya marami pa ring magiging ipa. Okay, yan na yung last. Pinatayo ko na. Yang tara dun sa dulo. Pus muna natin. Tignan nyo, ang daming itong nahuli. Sa pamangga, ang daming rice bag. Yan yung sinisira na. Dito yan, sa lubong yung ganyan, yung dikit-dikit rice bag, yung nakasingit na tagi-isang itim. Yan, damage ng rice bag yan. May pull smooth na rin, ang aga. RC222 po yan. Daming rice bag, mahirap yung magpahuli. Sa atin, late na. Kung ganyan, may rice bag kayo, late na. Inobserve ko na yan, hindi nila masyadong madamage. Kaya wag kang basta-bastang lalo kung sa dry season, yung rice bag halos wala. Kaya timing ninyo, kung gusto nyong hindi na kayo mag-i-spray ng lason, sa mga mahilig gumamit ng lason, ay itaon ninyo 2 weeks to March, 2 weeks sa ika-second week ng March hanggang April yan, wala nang rice bag po dyan. Okay, ngayong wheat season lang, kaya timing ninyo. Ang pagsasaka ay po yan, continuous learning process na may technique. Okay, abilidad, para hindi kayo nalulugi, hindi yung bara-barang bira kayo ng bira. Itaon nyo naman sa talagang pabor na panahon, para kahit na hindi nagsow yung palay ninyo or may iksi yung uhay, hindi kayo matatalo. Unlike pag ginastusan nyo na napakamahal, tapos hindi naman pabor sa panahon, nag-hybrid kayo, hindi pabor sa inyong lupa, hindi pumabor sa panahon, saan ka pa? Lugi. Okay, kaya madadapa pa yan palay ninyo. Sayang, mga demo dyan na ginastusan na napakarami. Hindi naman, wala namang libre. Dinemuhan lang kayo, dinagyan ng tulos. Ano lang yung libre nyo, sabihin na natin yung seed, malulugi pa rin yun kasi papakainin nyo yan na napakarami. Unlike yung binigyan, pag dinemo, binigyan ka ng abono, lahat sa kanila yung inputs, walang problema. Sa ganun, wala na, ito yung gitna, punit na. Yan, nakadrain. Dito yung nakahiwalay. Ang ganda nito pagkwan, paghapon. Ganyan planting height, ha. Same pa rin. Dito sa pilapil yan, pag binaba natin 4.6 cm or 140 cm. Tara dun sa dulo.
daming kwan. Marami pa ring kwan. Hindi mahina sa kwan. Mahinang panahon itong LP 2096. Hindi nabubuo yung iba. Hindi nagtutuloy. Machok. Nagiging chok. Yan, rini-reveal ko sa inyo. Walang tinatago. Kaya piliin ninyo yung kwan. Kung yung LP937, mabilis lang yon magkalaman dahil mas maiksi yung uhay at medyo salayasay sa Ilocano yung malayuan yung agwat. Di kagaya yung dikitan. Mas mahirap mabuo yung batok ng dikitan. Pero dun sa dulo, last na sulyap. At lalaki ng kwan dito pala. Puro damo na. I-spit fire natin to. Pagtapos ng ano para wala nang sisibol kasi magdidirect city tayo para makapagpabulok at wala nang pupunta dyan sa wala nang gigit na kasi ang linis. Walang damo kahit di tayo nag-herbicide. Tignan nyo ha. Hindi ko hinahawakan yan ha. Walang tali po yan. Walang tali po yan ha. Yan yung figure ng mga pamangkin ko. Pinsan ko. Dito tayo nakaiwalay. Ang ganda ng daming aanihin dito. Sa nakaiwalay. O, tignan nyo yung pagkahinog niya. Hindi ganun na napaka-dark yung dahon. Dahilan na nagkakasakit. Pag sobrang dark. Tara doon. Yun na. Tangkad nangyari dito. Ganda ng pagkahinog. Wala, malambot yung lupa pero sasagad kasi dito yung tigas. Hindi masyadong mababaon yung harvester. Ganyan lang oh. Mga yung tigas niya parang pila. Yung pinakadulo. Okay, RC222 ang kuwan natin, katabi. Nahuli, ang dadamage ngayon sa mga nahuli. Puro insekto. Pangit ng panahon. Tignan nyo ha, daming sowe na kung natin, mapapansin nyo sa uhay kung maraming sowe. Yung LP908, wala pong imposible sa lupang na-rejuvenate. Okay? Kung maraming sowe, mas maiksi yung uhay. Ganun po yan. Kung kukunti yung sowe, ay mas malalaki yung lalabas na uhay. Basta nakuha nyo yung planting height at binigyan nyo ng sapat na sustansya. Eh sa atin tingnan nyo kahit hindi nabigyan ng sapat na abono pero yung tawag doon, yung lupa ay na-rejuvenate. Kaya tignan nyo yung mga butil yung kanyan matigas na. Pwede na. Ang puti niyan dito ang ganyan, napakaputi. Yung pag ibinilad yung ganyan no. Amerikano. Inyo kahit dun sa pinakagitna-gitna kaya ang ganda yung palay na ang pagkahinog ay ganyan light yellow na may yellow green. Hindi yung napaka-dark yung dahon, prone kayo lalo with season, prone kayo sa bacteria leaf blight, bacteria leaf streak, dirty funicle, funicle blight. Nandiyan na lahat. Tapos lasong kayo ng lasong, pinatay nyo yung mga friendly sa early stage. Ang magiging problema nyo, BPH. Yung ulmog dyan sa pansinin nyo itong atin, strong. Ang linis hanggang dyan sa puno. Kita nyo? Ano yung tsura ng puno? Malinis. Daming anihin dito sa nakahiwalay. Dapat ganito lahat. Yung pagkahinog na control natin. Kung linagyan natin ito, na linugan natin ito ng abono, ang mangyayari yan nag-over na sa gilid. Ibig sabihin mas marami ng ipa. Yan yung pinaka drainage natin. Tapos yan. Okay, cut, sharing is caring. Pipicture tayo. Happy Sunday, happy Lord's Day.